Come Holy Spirit, come Holy Spirit sa mga mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang pinagpalang araw po ngayon ng Martes. Welcome to Hold the Line Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones mula po sa Makati City Police Station at sa bandila po ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Nais po magbahagi. Ang gospel po ngayon ay hinango natin kay San Mateo Kabanata 23, talata 1 hanggang 12. At ito po yung babala laban sa mga eskriba at mga pariseyo. Pero hati natin ito sa tatlong bahagi or didiinan natin yung tatlong eksena o tatlong puntos. The first point is, sabi rito kapatid, kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag niyo namang tularan ang kanilang gawa. Okay, ang tinutukoy dito kapatid, yung mga eskriba at mga pariseyo, mga nag-i-interpret at nagpapahayag ng mga salita ng ating Panginoon. Sa unang bahagi, nagbabala ang ating Panginoon sa ating mga nagiging pariseyo at eskriba. Yung mga nagpapahayag ng mabuting balita, nagsishare, ginagamit ng Diyos, pero magkaiba doon sa kanilang ginagawa. Kaya nagagalit lagi ang ating Panginoon sa mga eskriba at pariseyo, salungat ang kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. Lagi natin alalahanin, always walk your talk. Lagi mong gagawin kung ano ang iyong sinasabi. May mga mananampalataya o mga preacher, mga ginagamit ng ating Panginoon at nakakalungkot, nagpapahayag sila na ito dapat ang gawin, pero doon sa kanilang ginagawa, salungat at hindi iyon ang kanilang ginagawa. Nire-remind tayo, kung ano ang papahayag mo, yun dapat ang gagawin mo. Walk your talk. The second point ng gospel is, sabi ito kapatid, nagbibigkis sila ng bibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa mga pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Kapatid ko sa pananampalataya, ito yung second point ng gospel. Dapat, kung tutulong ka, galing sa puso at hindi pakitang tao lamang. At ito po yung nangyayari ngayon sa lipunan. Maraming tumutulong, maraming nagbibigay, naka-social media, naka-record, pinapangalantakan sa Facebook, sa mga YouTube, that they are helping others. Pero sa likod pala nun, ay huwad na pagpapakabanal, ay huwad na pagbibigay, pakitang tao lamang. Kapatid ko sa pananampalataya, this is a reminder para sa ating lahat. Kung ginamit mo ang kahirapan ng ibang tao para sumikat ka, kung ginamit mo yung kapansanan o kahinaan ng ibang tao para sa sarili mong kataasan, para sa sarili mong katanyagan o kasi sarili mong kasikatan, darating ng time, susulitin natin sa ating Panginoon yan. Bakit? Sabi ng Panginoon, kung tutulong ka, dapat yung walang kapalit. Kung tutulong ka, dapat yung hindi kayang i-return ng tao. Pero ang nakakalungkot nito, tumulong nga, pero ginamit mo naman yung ibang tao para sa pansarili mong kapakanan. Bakit? Para sumikat, para kumita, at para matanyag. Hindi na ang Diyos ang napaparangalan sapagkat hindi na God-centered kung hindi nagiging self-centered. Kaya babala, lalo na sa mga katulad natin. Isa ako dito. Bahagi ako nitong nire-remind na to. Baka ginagamit natin ng social media para kunwari tumutulong, kunwari mabuti, kunwari may ginagawang sa ikararangal ng ibang tao, kunwari, pero sa likod pala nun ay peke at huwad na paggawa ng mabuti. Una, nire-remind tayo na we must walk our talk. Anong sinasabi, yun ang gagawin. Pangalawa, huwag maging pakitang tao. And then the third, na paalala ng gospel. Ang sabi rito kapatid, ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Galit ang Diyos sa mga taong palalo.
at ang palalo ay pinapalo ng Diyos. Bakit galit ang Diyos sa mga mayabang, mga hambog? Kasi ang Diyos ay tunay na mababa, tunay niyang gustong implement ng pag-ibig at ayaw niyang maging mayabang, sapagkat ang kayabangan ay isang attitude ng demonyo o isang attitude ng isang masamang tao, at ayaw ng Diyos ang isang taong mayabang. At reminder, kapatid, tandaan mo, yung kayabangan na yan ang magbabagsak sa iyo. Pero yung kababaang loob naman ang siyang mag-aangat sa iyo. Unang-una, huwag maging unang-una, kung anong sasabihin, yun dapat ang gagawin. Walk your talk. Then the second, huwag pakitang tao. And then the third, be humble always. Let's pray in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, thank you sa araw na to, sa pagpapaalala mo na kung kami tutulong, walang social media dapat, walang video na parang tumutulong kami para sumikat lamang. Nawa Lord, tumulong kami na galing sa puso namin, na walang kapalit sa ibang tao. Sa araw na to Lord, tulungan mo rin kami na kung ano man po yung aming sasabihin, magawa po namin. Bigyan kami ng tapang, ng kalakasan, ng katatagan para implement, gawin kung ano yung dapat na turo mo, Panginoon. At sa oras po na to, nagpapakumbaba kami. Humingi kami ng sorry, paumanhin sa aming mga pagkukulang, sa mga kasalanan na nagawa namin, liim man o hayag, o mga bagay na hindi namin nagawa na dapat namin ginawa. Panginoon, ikaw na pong bahala sa araw na to. Sinusuko na po namin ang lahat na may pagpupuri pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay. Big shoutout lang sa mga tropa natin dyan sa budget department. Yan, sa panguna po ng kanilang hepe, si Ma'am Eileen Malinlin. Saka yung idol din natin. Dyan sa accounting department led by Sir William Dayrit. Saka yung mga tropa natin kanina, mga pinuntahan natin dyan sa law department. Yung kaibigan natin sila Sir J sa kanilang hepe. Pagpalay po kayo dito sa buhay, muli-muli po. Mula dito sa Makati City Police Station, patuloy na nagsabi, nagpapaalala. Just hold the line. Tawagan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye.